Hi guys! Kumusta kayong lahat? So ngayon is another lesson na naman tayo kasi malapit na naman ang pasukan. So ang lesson natin ngayon is about Grade 10 Math, Quarter 1, Module 1. That is sequence and arithmetic sequence. I-define muna natin kung ano yung sequence. So sequence is a function whose domain is the set of positive integers. It also means an ordered list of numbers. Each number in a sequence is called a term. Kapag sinabi mong sequence, ibig sabihin ordered list yan siya, no? And ang mga numbers na nasa ordered list or nasa sequence mo, tinatawag natin yan siyang term. So kada number, tinatawag nating term. So meron tayong first term, second term, third term. Depende na yun kung hanggang saan ang iyong mga numbers. Meron tayong dalawang types of sequence. So first is finite sequence at ang pangalawa is infinite sequence. Okay? So ano yung finite sequence? It's a sequence with definite numbers of terms. So ibig sabihin, meron siyang definite number. Meron siyang exact count ng mga numbers kung ilang numbers ang isang sequence. While ang infinite sequence naman is a sequence with no definite numbers of terms. So no definite numbers of terms, opposite siya ni finite sequence. So kung si finite is merong hangganan or meron ka talagang definite na number, si infinite naman is wala siyang exact na dami ng kanyang numbers in a sequence. So yun ang difference nilang dalawa. Para mas maintindihan natin ang finite at infinite sequence, so meron tayong mga examples dito. Examples ito ng finite sequence. So meron tayong statement, meron tayong sequence, and how many terms. Okay. So example number 1, set of multiples of 2 less than 10. Okay, so ito yung statement natin. So isulat daw natin ang set of multiples ng 2. Pero less than 10 na mga multiples. So again, kung nakalimutan nyo kung ano yung multiples, ito yung number na pwedeng ma-divide kay 2 ng walang remainder. Of course, mag-start tayo sa pinakamababa. So si 2 pwedeng ma-divide ng walang remainder kay 2. So therefore, ito yung multiples natin. Si 2, si 4, si 6, at si 8. Bakit hanggang 8 lang tayo? Kasi meron tayo ditong less than 10. So sa baba lang ng 10 na mga multiples. So ibig sabihin, meron siyang definite numbers of multiples. Okay, so pwede natin siyang bilangin. So ang ating multiples ng 2 na less than 10 is meron tayong ilan? 4. Okay? So ito yung tinatawag nating first term, second term, third term, and fourth term. So nabibilang natin ang mga numbers na nasa finite sequence. Another example, so set of odd numbers less than 20. Okay, so set ng odd numbers naman na less than 20. So ilista natin ang mga odd numbers na mas mababa kaysa kay 20. So from 1 hanggang 19 lang tayo. So ilan sila lahat? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so 10. So nabilang natin siya. So meron siyang definite numbers of terms. So ito again, tinatawag nating first term, second term, third term, and 10th term. So ito yung mga tinatawag nating terms. Itong first example natin, kapag sinabi natin na infinite, so tatanggalin natin itong less than 10, magiging infinite na ito. Kasi wala tayong exact na basihan kung saan tayo mag-stop. And then ito namang number 2, kapag tinanggal natin itong less than 20, kapag sinabi lang nating set of odd numbers, magiging infinite na siya. Kasi hindi natin alam kung saan tayo mag-stop. So ganun ang kaibahan nilang dalawa. Example of infinite sequence naman tayo. So, meron tayong statement at meron tayong sequence. Okay, so first example, set of counting numbers. Okay, so kapag sinabing set of counting numbers, mag-start tayo sa 1, isulat natin lahat ng counting numbers. So, wala siyang definite na sinabi kung saan tayo mag-stop. So, isusulat lang natin kung hanggang saan ang kaya nating isulat. So, yun ang infinite. Wala siyang katapusan. And take note, meron tayong 3 dot dito. So, ibig sabihin nito is ipagpatuloy natin ang pattern. Okay, so another example, set of even numbers. Again, wala siyang sinabi kung saan tayo mag-stop. So, that is an infinite sequence. So,
Meron din tayong tatlong dot dito, ibig sabihin ipagpatuloy natin yung sequence. The 3 dots, itong nandito, 1, 2, 3, 1, 2, 3, itong tatlong dots natin is a symbol called ellipsis, which means continue the pattern with no specific ending. So, i-continue natin yung pattern na wala tayong specific ending. So, ang tawag natin dito is ellipsis. Kapag merong ellipsis, ibig sabihin that is an infinite sequence. The next term of the sequence can be determined by looking at its pattern. So, ang susunod daw na term sa isang sequence, pwede nating masabi kapag titingnan natin ang kanyang pattern. Okay, so may examples tayo dito. Number 1, what is the next term of the sequence 2, 4, 6, 8? So, nakikita natin ang pattern natin dito. From 2, ang second term naging 4, ang third term naging 6, at ang fourth term naging 8. So, ano ang napansin nyo dito sa ating sequence? Nag-add siya ng 2. Okay, so si 2 ang first term natin, si 4 ang second term, at si 6 ang third term, at si 8 ang fourth term. So, ngayon, isusulat natin siya para makita natin ang kasunod na number sa ating sequence. So, ang first term natin, or itong A sub 1 is first term is equal to 2. So, ang nangyari kay second term, so si second term natin, ang ating first term, nag-add tayo ng 2. So, ang first term natin is 2, tapos nag-add tayo ng 2, so si second term naging 4. Now, si third term naman, ang second term natin, nag-add tayo ng 2. So, ang second term natin is 4. So, 4 plus 2, naging 6 ang third term. Now, si fourth term naman, ang third term natin, nag-add tayo ng 2. So, ang third term natin is 6. So, nag-add tayo ng 2, naging 8 ang ating fourth term. Now, ang fifth term naman natin. So, ang fifth term natin, dito sa ating fourth term, so ang fourth term again is si 8. So, nag-add tayo ng 2 kay 8, naging 10. So, base dito sa ating sequence, pwede nating sabihin kung ano ang mga kasunod na mga term. Another example, so what is the seventh term of the sequence 50, 49, 47, 44, 40? Okay, so base kaya sa sequence na ito, paano natin masasabi kung ano yung seventh term? So, napansin nyo, galing sa ating first term na 50, ang second term naging 49. So, anong nangyari? Nag-subtract tayo ng 1 galing kay 50. Pagkatapos, pagdating naman kay third term, si 49 naging 47. So, ano ang nangyari? Nag-subtract tayo ng 2. Pagkatapos, pagdating kay fourth term, from 47 naging 44. So, ilan yung sinubtract? 3. Pagkatapos, 4. Pagkatapos, 5. So, nakita nyo ang kanyang pattern. So, madidetermine talaga natin kung ano ang susunod na term sa pamamagitan ng pagtingin natin sa ating pattern dito sa ating sequence. Ang ating first term is 50, tapos ang second term natin is makukuha natin siya sa pamamagitan ng pag-subtract sa ating first term ng 1. So, ang first term, mag-subtract tayo ng 1, so that is 50 minus 1 equals 49. So, ang third term naman is ma-obtain natin siya sa pamamagitan ng pag-subtract ng 2 galing sa ating second term. So, ang second term natin is 49, nag-subtract tayo ng 2, kaya 47 ang ating third term. Now, ang fourth naman is from third, nag-subtract tayo ng 3. So, ang third term natin is 47, nag-subtract tayo ng 3, kaya 44 ang ating fourth term. Now, ang fifth naman natin is, ang fourth term natin na si 44, nag-subtract tayo ng 4. Kaya 40 ang ating fifth term. Now, hahanapin natin ang seventh term. So, uunahin natin ang sixth term para makuha natin ang seventh term. So, si sixth term, base sa ating sequence dito sa ating mga terms. So, ang ating fifth term is mag-subtract tayo ng 5. So, ang fifth term natin is 40. So, 40 minus 5 is, ang ating sixth term is 35. Now, si seventh term naman. Si seventh term is, si sixth term, mag-subtract tayo ng 6. So, of course, ang sixth term natin is 35. Mag-subtract tayo ng 6, so that is 29. So, therefore, ang seventh term natin sa ating sequence na 50, 49, 47, 44, 40 is 29. So, 29 ang ating seventh term.
Another example tayo, what is the next term of the sequence? 1, negative 3, 9, negative 27, and 81. Okay, so in the sequence, the next term is found by multiplying the previous term by negative 3. Okay, so napansin nyo ang ating sequence na makukuha natin ang next term sa pamamagitan ng pag-multiply ng negative 3. So for example, dito sa ating first term. So ang first term natin is 1. Ma-obtain natin ang second term kapag i-multiply natin ang ating first term ng negative 3. Okay, so ang second term natin, ang first term, i-multiply ng negative 3. So ang first term is 1, i-multiply natin by negative 3. So 1 times negative 3 equals negative 3. So ang ating second term is negative 3. Punta naman tayo sa third term. So ang third term natin, makukuha natin siya sa pamamagitan ng pag-multiply ng ating second term sa negative 3. So ang second term natin is negative 3. I-multiply natin kay negative 3. So negative 3 times negative 3 equals positive 9. So therefore, 9 ang ating third term. Now, punta naman tayo sa ating fourth term. Si fourth term, makukuha natin siya sa pamamagitan ng pag-multiply sa previous term, which is si third term kay negative 3. So, si third term natin is 9. 9 times negative 3 equals negative 27. So, next, si fifth term naman, si fourth term, i-multiply kay negative 3. So, ang fourth term is negative 27 times negative 3 is equal to 81. So, ngayon, ano yung next term? So, si next term or si sixth term, si fifth term natin, i-multiply natin sa negative 3. Ano yung fifth term natin? 81. So, 81 times negative 3 is equal to negative 243. So, therefore, ang next term natin is negative 243. Another example tayo. What is the next term of 5? 5 over 2, 5 over 4, 5 over 8, and 5 over 16. Sa sequence na ito, napansin nyo na ang ating numerator is pareho lang 5. Ang nag-iiba lang is ang ating denominator. Kasi si 5, automatic meron yan siyang denominator ni 1. So, ang denominator lang yung nag-iba. So, from 1, naging 2, naging 4, naging 8, at naging 16. Napansin nyo na para ma-obtain natin ang ating sunod na denominator, ang ginawa natin is nag-multiply tayo ng 2 from the previous denominator. So, for example, ang ating first term, ang kanyang denominator is 1. So, therefore, pwede natin siyang isulat na 5. Now, ang ating second term, 5 ang numerator. Tapos, from our previous denominator na 1, nag-multiply tayo ng 2. So, 1 times 2 equals 2. So, that's why ang second term natin is 5 over 2. Now, si third term naman, ang denominator natin is from our second term na denominator, minultiply natin ng 2. So, naging 4 ang kanyang denominator. Now, si fourth term, so ang denominator ni 3 or ni third term na 4, i-multiply kay 2, kaya naging 5 over 8. Now, si fifth term naman, ang previous denominator natin is 8. Minultiply ng 2, naging 5 over 16. Now, ang sixth term natin, ang kasunod na term, ang ating denominator, ang previous denominator natin is 16. So, i-multiply natin sa 2. So, therefore, ang next term natin is 5 over 32. So, ito na yung next term natin. A sequence can also be generated defined by the given rule. Okay? So, maka-generate tayo ng sequence defined by the given rule. Okay? Examples. Find the first 3 terms of the sequence defined by the given rule. So, hahanapin natin ang first 3 terms. So, ibig sabihin, hindi given ang ating terms. Ang ibibigay sa atin lang is yung rule or para siyang formula. So, yun ang gagamitin natin sa paghahanap ng ating mga terms sa ating sequence. So, ang rule natin dito is nth term is equal to 2 times the term plus 1 over term cube or the term you are looking for, i-cube mo siya. Okay? So, first, kasi ang hinahanap natin is first 3 terms. So, ang hahanapin natin is first term, second term, and third term. So, first term is equal to 2 multiplied by ano yung hinahanap natin na term? First term. So, 1 ang ilagay natin dito. Plus 1 over n. So, ang hinahanap natin na term is 1 cube.
Okay? So 2 times 1 equals 2 plus 1. 1 cube is equal to 1. Kasi 1 times 1 equals 1 times 1 equals 1. So 2 plus 1 equals 3 over 1 or 3. So ang first term natin is 3. So ito yung first term natin. Now, ang second term naman. So second term, 2 times, ano yung hinahanap natin na term? Second term. So 2 ang ilagay natin. Plus 1. And then n, ang term na hinahanap natin is 2 or second term. So 2 ang ilagay. So 2 cube. So 2 times 2 equals 4 plus 1. 2 cube is equal to 2 times 2 equals 4 times 2 equals 8. So 4 plus 1 equals 5 over 8. So ito yung second term natin. 5 over 8. Now punta tayo sa third term. So ang hinahanap natin is third term. So 2 multiplied by 3 plus 1 over 3 cube. Kasi third term yung hinahanap natin. So 2 times 3 is 6 plus 1. And 3 cube, 3 times 3 equals 9, times 3 equals 27. So 6 plus 1 equals 7 over 27. So ang third term natin is 7 over 27. Therefore, the first three terms are 3, 5 over 8, and 7 over 27. So gamit ang rule na ito, ang ating first three terms ay itong mga number na ito. Another rule naman, so nth term is equal to 2 times the term minus 1 cube. Okay, so first three terms again ang hahanapin natin. So first term is equal to 2 multiplied by 1 kasi ang first term yung hinahanap natin. So 1 minus 1 cube. So 2 times 1 equals 2. And then, kopyahin lang natin si minus 1 cube. So, 2 minus 1 is equal to 1. And 1 cube is 1. Kasi 1 times 1 times 1 is equal to 1. So, ang first term natin is, again, 1. Punta naman tayo sa second term. So, 2 times 2, kasi second term ang hinahanap natin, minus 1 cube. So, 2 times 2 equals 4 minus 1 cube. So, 4 minus 1 is equal to 3 cube. So, 3 cube is 3 times 3 equals 9 times 3 equals 27. So, ang second term natin is 27. Si third term naman. So, 2 multiplied by 3 kasi third term yung hinahanap natin. Minus 1 cube. So, 2 times 3 equals 6 minus 1 cube. So, 6 minus 1 equals 5 cube. So, 5 times 5 equals 25. 25 times 5 equals 125. So, ito yung third term natin. Therefore, the first three terms of the sequence are 1, 27, and 125. General term of a sequence. When the first few terms of a sequence are given, we can also give the general term by looking for a pattern. So kung kanina, hindi given ang ating mga terms sa isang sequence, tapos merong binigay na sa atin yung general term, ngayon naman kabaliktaran. So, given na yung ating mga first few terms, ang hahanapin natin is kung ano ang general term na ginamit, just by looking for a pattern. Example number 1. So, determine the general term of a sequence 1, 8, 27, 64, 125, and so on. Just by looking at the pattern, ano kaya ang ating general term dito? Okay, from 1, so si 1, ang first term natin is 1. Ang second term naman natin is 8. So, paano natin siya na-obtain? Okay, so titingnan natin ang kanilang pattern ha. And then, ang third term natin is naging 27. So, titingnan natin, ang first term natin is naka-cube siya. So, kapag naka-cube ka, so 1 times 1 times 1 is equal to 1. Ang second term naman, so second, meaning pangalawang term, tapos i-cube natin siya. So, 2 times 2 equals 4 times 2 equals 8. Okay? So, i-cube nyo lang kung pang ilang term siya. So, for example, ang third term, pangatlong term. So, i-cube mo siya. 3 times 3 times 3 is 27. And ang ating fifth term, so pang limang term, i-cube natin siya. 5 times 5 times 5 equals 125. So, ano yung general term natin dito? Ang magiging general term natin is nth term
is equal to, ano ang ginawa natin dito? Ginawa nating cube ang ating term. So, ang term na hinahanap natin, i-cube natin siya. So, ito ang ating general term. So, n or nth term is equal to n cube. So, kung ano yung term na hinahanap mo, i-cube mo lang siya. Okay, so gawan natin na example. So, hahanapin natin ang 7th term gamit ang ating general term na ito. Okay, so, ano yung hinahanap natin? 7th term. So, 7th term, n cube. So, ang hinahanap natin na term is 7 cube. So, 7th term is equal to 7 times 7 is equal to 49. Times 7 is equal to 343. So, ibig sabihin, ang 7th term natin is 343. Okay? Another example tayo. So, determine the general term of the sequence 2, 4, 8, 16, 32, and so on. Okay, so meron tayong number of term dito. So, ang first term natin is 2, ang second term is 4, ang third term is 8, ang fourth term is 16, ang fifth term is 32. So, ano ang nangyari dito? Okay, so napansin nyo na kung ano ang term niya, yon ang exponent niya. So, si 2 is first term. So, 2 raised to the power of 1 is 2. And then, ang second term is 4. So, 2 raised to the power of 2 is 4. And then, ang third term is 2 raised to the power of 3 is equal to 8. So, 2, ang constant natin is 2, tapos erase mo siya kung pang ilang term na siya. Gaya nitong ating fifth term. So, ang fifth term natin is 32. So, 2 raised to the power of 5. So, 2 times 2 times 2 times 2 times 2. So, i-multiply mo siya ng 5 beses. So, ang sagot niya is 32. So, therefore, ang general term natin dito is nth term is equal to 2 kasi yan ang constant natin raised to the power of the term. So, raised to n. So, 2 raised to n kasi kung ano yung term na hinahanap mo, yun ang ilagay mo as exponent. Okay, so magkuha pa tayo ng isang example. So, hanapin natin ang 8th term. So, hanapin natin ang 8th term gamit ang ating general term na ito. So, ang 8th term, so ano yung hinahanap natin? 8th term is equal to 2 raised to the power of, ano yung term na hinahanap? 8. Okay, so 8. So, 2 times 2 equals 4. 4 times 2 equals 8. 8 times 2 equals 16. 16 times 2 equals 32. 32 times 2 equals 64. 64 times 2 equals 128. And 128 is equal to 256. So, ibig sabihin ng 8th term natin is 256. Okay, so hanggang dito lang muna tayo kasi medyo mahaba siya. So, ang part 2 natin is arithmetic sequence na tayo. So, nasa module 1 pa rin tayo pero i-cut natin kasi medyo mahaba. So, introduction pa lang talaga ito sa ating lesson na arithmetic sequence. Okay, so that's all for today's video, guys. See you on our next lesson. That is our part 2. That is arithmetic sequence. Bye!